At bago nga kami umuwi sa Pangasinan ay sinulit nga muna ng mga bata ang pagligo dito sa may dagat. Hinayaan ko na nga lang din sila makaligo at mag-enjoy nga muna. At dahil minsan nga lang kami makarating dito ng libre at baka next time ay may bayad na. Hindi rin kasi kami madalas magdagat. At kung makakapagdagat man kami, ayun lang kung may magyayaya nga sa amin. Dahil minsan nga lang to at hindi naman madalas, ay hinayaan ko talagang mag-enjoy ang mga bata. At nang medyo mataas na nga yung araw, ay pinaahon ko na nga itong dalawa para dito na nga sa swimming pool maligo. Pero bago nga sila tumampisaw dito sa may swimming pool, ay pinag-shower ko muna nga sila para matanggal nga sa kanilang katawan yung tubig dagat. Pati na nga rin sila Ate Daniela at itong si Ate Jamira ay pinaahon ko na nga rin para dito na nga lang sila ulit maligo. Naman itong isang pamangkin ko hindi pa nga nakakapag-shower ay tumampisaw na nga dito sa may swimming pool. Nandito nga rin pala si mama at kasama ko nga siya for the bantay nga ang mga person. Dahil mahirap na nga kung hahayaan nga namin silang magkakasama dito. Dahil itong mga malalaki nga ay minsan nga inaasar itong mga bata. Nagiging katuwaan nga nila kapag nga may umiiyak sa kanilang dalawa. Tignan nyo nga itong si Achilles at marunong na nga rin pala siyang lumangoy. Kumuha nga din pala ako ng upuan ko at tatabi nga ako dito kay mama. Pinaahon ko nga muna silang lahat dahil sabi ko nga ay pipicturan ko nga sila. Ito namang isang pamangkin ko't napakalaki nga at nagpapasabon pa nga kay mama. Nagpunta na nga rin pala kami dun sa aming tinutuluyan para ayusin nga yung mga gamit namin. Hinayaan ko na nga lang muna magayos itong si Ate Jamira dahil may oras pa naman kami. Abay, tinignan niya ang kanyang balat at sabi nga niya sobrang itim na nga daw niya. Kaya naman naghanap nga siya sa akin ng lotion at maglo-lotion daw siya. Ay sabi ko naman sa kanya ginusto niya yan magbabad sa swimming pool. Yun lang naman ang mga pinagagawa namin dyan bago nga kami mag-check out. Labas na nga rin pala kami dyan at nagpasama nga ako sa kanya magbuhat ng mga gamit. Pinahawak ko nga sa kanya yung kumot na binaon nga namin papunta dito. At ako na nga ang nagbuhat ng mga gamit namin. At bago nga kami umalis ay pinasara ko nga muna sa kanya yung pintuan. At nang palis na nga kami ay nakasulubong nga namin dito si Ante na nagbabantay nga dito sa pwesto. Nag-thank you nga lang ako sa kanya at umalis na nga rin kami. Naglakad na nga rin pala kami papunta nga sa mga kasama namin. Bali nag-aantay na nga pala sila sa amin doon sa may kubo kung saan kami nagluluto ng aming mga pagkain. Nakasalubong ko nga dito si Kuya Hansel na walang suot na tsinelas at hinahanap nga sa amin. May extra tsinelas nga sa amin kanina sa may tinutuluyan namin at pinadala ko nga sa isang pamangkin ko dito. Nandito na nga rin pala kaming lahat at nag-aayos na nga kami para umuwi. Diniretso ko na nga rin pala itong mga gamit namin at nilagay ko na nga dito sa may likod ng sasakyan ng aking kapatid. Napakabilis nga ng oras kung kahapon nga lang ay excited nga kami pumunta dito ay ngayon naman ay pauwi na nga kami. Sobrang ganda nga ng lugar at masarap nga din balik-balikan. Kaso nga lang ay sobrang layo at nakakapagod nga magbiyahe ng ganun kalayo. At bago ko nga isara itong sasakyan ay nakiusap nga sa akin si Lola kung pwede nga daw niya dalhin dito yung mga gamit niya. Sabi ko naman ay pwede basta kasya pa nga. Mga gamit nga lang naman namin ang nandito kaya pwedeng pwede pa. Yun lang mga me for today's mini vlog. Thank you for watching.